Hi mga B! Another mini vlog! Wala ka pala muna tayong intro ngayon dahil nag-iisip pa ako and hindi pa ako nakapag-edit dahil syempre mag-iisang buwan na nga buhat nung tayo ay nakagraduate. Kalain mo yun? Ganun kabilis mag-iisang buwan na and hindi pa natin alam kung saan ang direksyon ng buhay natin ngayon. Natagalan talaga tong mga video na to bago ko nga i-edit kasi sobrang daming nangyari mga B after nga ng graduation ko. Hindi naman totally yung as in mismong araw ng graduation. Kumbaga after graduation, ilang linggo, ilang araw, ganun. Basta sobrang daming ganun. Isa nga sa pinakang kinakatakutan ko and ayaw ko na talaga mangyari after ko makagraduate ay yung failure mga be. Yun talaga yung ayaw ko na ulit. Ayaw ko na magkamali. Which is parang nararamdaman ko nga siya kaagad ngayon. Yan, ang dami ko na nga kaagad run sa inyo mga be. Pero ito talaga yung nangyari nung graduation namin. Mga ilang clips na rin naman ako na-upload noon after nga ng graduation namin na ayan, ako lang talaga yung nag-ayos ng sarili ko mga be. Kasi syempre hindi natin afford magpaayos. Sobrang unti lang talaga ng mga clips na nakuha ko nitong graduation namin. Kasi nga syempre nasa unahan tayo. Yan, kita nyo naman ng mga be, talagang proud na proud ako kahit paano sa sarili ko dahil sa unahan nga tayo nakaupo. And alam nyo na yun kung bakit, dahil nga yan dito. Yes, dahil dito yan mga be. Kaya nga ng palagi kong sinasabi, okay na talaga sa akin yung makagraduate and bonus na lang talaga ang maging cum laude. Titi ko, Kim Andrew Soboni, Nakawayan, Quezon. Iwag Angelica Politico, Tagkawayan, Quezon, cum laude. Kadalawang akit kanya si Papa sa stage dahil nga siya rin yung umakyat sa akin nung graduation namin. Dahil alam ko na ito naman talaga yung gusto niyang mangyari noon pa na naudlot nga lang talaga. At ang diploma ko nga ito mga be, kahit hindi ko pa siya totally hawak, ayan, nilalaan ko talaga yan kay Papa. At sino nga ba naman mag-aakala mga be, hindi ko na talaga inasahan to na magiging cum laude pa ako dahil sa sobrang busy ko nga sa buhay. Kahit papano, alam ko din naman sa sarili ko na ipinursige ko to kahit na, alam niyo yun, hindi na pumasok sa isip ko na magpursige sa pag-aaral para maging cum laude, magkaroon ng Latin honor bago graduate, ganyan. Na bonus na lang talaga para sa akin yung mapasama pa nga ako sa listahan nga ng mga cum laude. Na part na yan, natapos na nga yung event mga be, and nawala na nga sa isip ko magpara video pa kasi ang dami talaga nangyari, as in buong pamilya ko kompleto andun sila. Ang hirap nila hagilapin, makapag picture nga kami lahat, and ultimo nga si Chin, si Roslyn, ayan, wala talaga kaming maayos na video and picture talaga kasi alam yun, ang bilis talaga ng pangyayari ng graduation namin. And super thank you talaga kay Papa, kay Tita, and sa mga kapatid ko na talaga namang sila yung nag-sponsor ng handa namin na yan para, alam yun, mairaos man lang ba dahil minsan nga lang naman ito mangyari. Kain mo nga naman may palitsyon pa sila dyan and basta ang dami talagang pagkain na naihanda nga nila dyan. Alam ko na hindi lang talaga kami yung masaya nung mga araw na to kasi mararamdaman mo talaga sa kanila kahit, alam nyo yun, kahit di man sila nagsasalita, hindi sila ganun ka-showy, kahit paano ma-feel mo talaga na, alam mo yun, proud din sila sa amin, na nakapagtapos kami, ganito, ganyan. Basta, alam nyo yun, yun na yun. Kaya nga nang palagi ko sinasabi and paulit-ulit ko talaga na pinupost na, alam nyo yung tagumpay ng isa, para na yun talaga sa lahat. Parang nakatatak na talaga yun sa pangalan ng pamilya. Kasi hindi naman talaga biro yung 4 na taon na talagang ginuguli, ginapang, ganyan, pinaghirapan para makatapos lang. Hindi ba mga bay, like ko nga sinasabi sa inyo noon sa mga vlog ko na talagang makatapos lang talaga ako. Alam nyo yun, parang sobrang gagaan na yung loob ko, yung pakiramdam ko, ganyan. Dahil para sa akin kasi, alam nyo yun, dito sa mundo na to, dito sa Pilipinas, ayan, parang yun lang yung basihan para tingnan ka ng maganda ng isang tao. Pero di ba nga, dahil nga mag-iisang buwan na buhat nga na nakagraduate ako mga ben, ako talaga yung magsasabi sa inyo na sobrang hirap din pala ng, alam nyo yun, yung buhay after graduation. Yes, totoo nga pala yung sinasabi nila na, hindi rin pala madali porque may degree ka na hawak-hawak na dala-dala ganyan. Hindi rin talaga. Mas mahirap pala kapag ikaw na mismo, yung sa sarili mo, ang nagdadala ng pressure, yung bigat, alam mo yun, parang yung sarili mo mismo, pinoy-pressure mo na magkaroon ka ng magandang trabaho. Which is, yun talaga yung nararamdaman ko ngayon. And napapatanong na lang talaga ako na, Lord, ano bang plano mo sa akin? Parang ganun. Basta sa ngayon mga be, iniiwas ko na lang talaga yung sarili ko sa mga tao na, alam niyo yun, tinatanong ka agad kung nasan ka ngayon, anong trabaho mo ngayon. Basta inaalis ko na lang yun sa isip ko para iwas pressure na rin ba? Alam ko na hindi nga lang ako yung nakakaramdam ng ganitong klase ng pressure. Lalo na nga ngayon
na nakagraduate na ako and magwa 1 month na talaga mga be. And feeling ko wala pa rin nangyayari sa buhay ko kahit na gumagalaw naman ako. Lalo na nga mga be, kapag mag-isa ako, alam mo yun, kung ano-anong pumapasok sa isip ko, sobrang dami talaga. Pero ngayon, ayan, ini-enjoy ko na lang yung pag-a-affiliate and kahit pa paano kumikita naman tayo. Anyways, ang dami ko na naman nga naikwento na hindi related dito kasi nga syempre mga be, ang dami na nangyari talaga. Pero ngayon, ayan, sisikapin na talaga natin makapag mini vlog ulit. Total, andito naman na tayo sa bukid. Yes, ito na ulit kami natuloy and dito talaga muna kami nakikitira sa bahay nga ni Papa. Sana soon talaga mga be, minamanifest ko talaga na kahit pa paano masimulan na ulit magawa yung bahay namin doon para syempre 'di ba? Iba pa rin naman nga talaga kapag nasa sarili ka. Feeling ko talaga ngayon mga be, ang random ko na kasi nga ang tagal ko nang di nakapag voice over ha. O 'di ba, sobrang random talaga ng mga video ko mga be kasi parang ito ay ilang araw lang makalipas yung graduation namin and na-claim nga namin tong graduation meal na hindi ko nga inaasahan na ganyan pala siya kadami mga be, as in talaga nabusog kami nung time na yan. Sobrang generous talaga ni McDonald's pagdating nga sa mga ganyan. And sulit na sulit talaga yung almost 3 years ko na pagtatrabaho sa kanya. Syempre, sobrang nagpapasalamat din naman talaga ako sa trabaho na to. Kasi nga, ayan, natulungan niya akong maitawid talaga yung 4 na taon na pag-aaral ko. Sobrang tagal na nga tong vlog na to, kaya feeling ko parang hindi talaga siya maganda ngayon.